May tuturing na ang mga monsenyor ay mas nakakahigit na grado kung ikukumpara sa mga ordinaryong pari lamang. Mayroon silang mas higit na kapakinabangan at mas higit na iginagalang kaysa sa mga regular na mga daily Holy Mass prayer leader. Si Monsignor Cristobal Garcia ay nasuspinde at tinanggal sa kanyang posisyon sa Archdiocese ng Cebu sa utos ng Vatican habang iniimbestigahan ng Holy See ang mga akusasyong pang-aabusong sexual niya sa isang batang lalaki sa altar higit sa 20 taon nang nakakalipas sa bansang Amerika. Noong panahong iyon, sa ginawang pag-iimbestiga sa kanyang mismong kwarto ay nadatnan nila si Garcia na nakahiga kasamang isang binatilyo sa kanyang mismong higaan. Sinabi ni Monsignor Aquiles Dakay, ang media liaison officer ng Archdiocese, na ang pagsuspinde kay Garcia ay ilang buwan bago ang pari ay isinangkot ng isang artikulo sa National Geographic sa iligal na kalakalan ng mga ivory sa Pilipinas. Noong taong 2005, inamin mismo ni Garcia na nakipagtalik nga siya sa 2 menor de edad na mga altar boys sa Los Angeles sa California. Ang kwento ng netizen na ito ay hindi ordinaryo o tipikal na issue dahil isang pari pala ang hinihinalang kalaguyo ng kanyang asawa. Para sa mga pari, ang pagkakaroon ng isang karelasyon ay kinikilalang isang pinakamabigat na kasalanan, lalong-lalo na ang pagpatol sa may asawa. Kinilala ang paring ito na si Father Jeffrey Louis Maghirang, bagong oriented priest noon ng Angeles City, Pampanga. Ayon sa complainant, tila nag-take advantage umano itong si Father Maghirang at ginamit ang kanyang posisyon upang mapalapit sa kanyang asawa. At ang hinala niya ay maaaring inakit daw ni Father ang kanyang asawa, kaya napapayag ito na magkaroon sila ng relasyon. Naalaman lang niya ito nang minsang naisipan niyang buksan ang inbox ng cellphone ng kanyang asawa at laking gulat niya sa kanyang nabasa. "Sige na babes, sleep na tayo, gagawa pa ako ng homily." Yan ang text umano ni Father. Sa pagkakataong ito, isa na itong matibay na ebidensya laban sa pari, kaya inireport niya ito kaagad at nasuspindi naman ang pari. Nang magkaroon ng komprontasyon, inamin naman daw di umano ni Father Maghirang na mayroon nga silang relasyon ng asawa ng netizen. Subalit nang tanungin ulit siya ng kanyang superior na si Bishop Pablo David, dininay niya ito. Ang masakla pa dito, pinawalang bisa din ng city prosecutor ang kasong isinampa ng netizen laban kay Father Maghirang dahil hindi umano sapat ang ebidensya na kanyang binigay. Siya ay naging leader at nagsilbing pari sa Our Lady of the Abandoned Church sa Santa Ana, Maynila. Isang napakabigat at napakalaking responsibilidad, subalit alam nyo ba na noong panahong iyon, ang paring ito ay nasangkot sa pang-aabusong sexual sa kanyang mga kasamang menor de edad na nagsisilbi sa mismong simbahan. 2 sa kanyang mga kasamang menor de edad na nagsisilbi sa simbahan na nasa edad 15 at 16 na taong gulang lamang ang hinihinalang inabuso ng pari sa loob ng halos 2 taon. Nagsimula ito mula taong 1988 hanggang 1990. Sa madaling salita, sinimulan niyang abusuhin ng mga bata noong sila ay nasa 13 at 14 na taong gulang pa lamang. Pinawalang sala ng Quezon City Regional Trial Court ang isang parish priest na inakusahan ng gahasa sa isang 18 taong gulang na dalaga sa Quezon City. Sa 62 pahinang desisyon ni Judge Adre, wala umunong naipakitang sapat na ebidensya at basihan ng prosekusyon na nagpapatunay na nagkasala nga si Father Macario sa pangahalay sa biktima na itinago sa pangalang Susan. Batay sa record ng korte, lumilitaw na naganap ang umunoy unang panghalay ng pari sa biktima noong ito'y 14 na taong gulang pa lamang noong Agosto 26, 1998 at nasundan noong Oktubre 1998 sa loob mismo umuno ng bahay ng pari sa Dagupan City. Napag-alaman na ang pari na siyang campus minister ng St. Teresa's Divine World Academy ang tumayong guardian ng biktima na nagsilbi namang katulong ng pari. Subalit ibinasura ng korte ang testimonya ng biktima sa pagsasabing inconsistent ang pahayag nito at hindi umano makatotohanan ang alegasyon nito laban sa pari. Ayon sa korte, nabigo din ng biktima na maalala ang eksaktong petsa ng ikalawang insidente ng panghahalay samantalang natatanda nito kung kailan isinigawa ng pari ang pangmumolestya sa kanya. Hindi nagpapahuli ang Pilipinas pagdating sa mga iskandalong sangkot ng mga lider ng mga religious group. Ito'y matapos na akusahan ng television evangelist na si Eliseo Fernando o si Brother Eli Soriano ng ang dating daan ng sexual assault. Kinasuhan si Brother Eli noong Mayo 2006 ng kasong rape sa Regional Trial Court ng Macabebe, Pampanga.
matapos siyang akusahan ng dati niyang staff na si Daniel Veridiano. Ayon kay Veridiano, 2 beses umano siyang ginahasa ni Brother Eli sa Apalit, Pampanga. Itinanggi ni Soriano ang akusasyon sa pagsasabing ginagantihan lamang siya ni Veridiano matapos siyang patalsikin sa trabaho dahil sa maling paggamit ng pondo ng ang dating daan. Na-dismiss ang kaso laban kay Soriano, ngunit ito'y inihain muli ng dating Justice Secretary na si Raul Gonzales. Nag-issue si Macabebe Regional Trial Court Judge Manuel Siangco ng warrant of arrest laban kay Soriano na kung saan nagpiyansa siya ng 400,000 pesos para sa 2 counts ng rape. Noong Nobyembre taong 2006, naglabas ng warrant of arrest si Judge Lucina Dayaon laban kay Soriano. Nagpiyansa siyang muli ng 240,000 pesos sa istasyon ng pulis sa Pandacan sa Maynila noong June 21, 2008. Agosto 2010 nang ilagay sa archive ang kaso ngunit hindi pa naman ito na-terminate. Ang obispong ito ay may tuturing na kilala at umaani ng malaking respeto. Siya ang spiritual advisor ng founder ng El Shaddai na si Brother Mike Velarde. Itinalaga din siya bilang leader sa iba't ibang sangay pangrelihiyon ng gobyerno noong panahon ng administrasyon ni Gloria Macapagal-Arroyo. Nagsimulang masangkot sa iskandalo ang kanyang pangalan nang ang kanyang 32 taong gulang na sekretarya ay gumawa ng ingay sa publiko. Unang tumawag sa telepono ang kanyang sekretarya sa himpilan ng Gabriela at sinundan pa ito ng pagtawag naman niya sa tanggapan ng Women and Children Protection Unit. Ang dahilan ng kanyang mga pagtawag ay ang kanyang paulit-ulit na reklamo hinggil sa panggagahasa umano sa kanya ng obispo noong panahon ng paninilbihan nito, kaya naman naisipan din ito na mag-resign na lamang. Humingi ng tawad ng obispo at bumaba sa kanyang pwesto. Nanirahan siya noon sa Estados Unidos habang iniimbestigahan ng Vatican ang kanyang kaso. Nagsagawa pa noon ng prayer rally ang religious group na El Shaddai sa pangunguna ng kanilang leader na si Mike Velarde sa Parañaque City bilang suporta kay Bishop Bacani na nahaharap sa kasong sexual harassment. Naniniwala sila na walang kasalanan si Bishop Bacani na siya ring tagapagsalita ng El Shaddai. May 100 pari mula sa iba't ibang pastoral group at diocese ang nagpahayag ng kanilang suporta noon kay Bacani. Hindi ito tungkol sa isang Pilipinang ginahasa, subalit dahil sa ang mga sangkot ay mga Pilipinong pari, may tuturing pa rin itong kaso sa Pilipinas. Tagumpay na naakit at ginamit ni Father Santiago Tamayo ang isang dalaga sa pamamagitan ng kanyang pakikipag-usap dito bilang isang confessor shepherd. Ang babae ay nakilalang si Rita Mila na 16 na taong gulang lamang noon na nasa diocese sa California sa bansang Estados Unidos. Ang mas nagpalala sa kaso, nang dumating ang 18 taong gulang ng dalagita, hinalay din umano ito ng isa pang kaibigan ni Father Tamayo na si Father Angel Cruces. Hindi pa dito natatapos ang pang-abusong sexual sa dalaga. Matapos siyang gamitin ng 2 pari, ipinakilala naman siya sa 5 pang mga pari na kalaunay ginamit din siya. Sila ay sina Father Henry Caboang, Father Ruben Abaya, Father Silvio Lacar, Father Victor Balbin at Father Valentin Togade. Dumating ang araw na nabuntis si Mila at ang itinuturong ama ng kanyang ipinagbubuntis ay si Togade. Ayaw ipalaglag ni Mila ang bata kaya sinabihan siya ni Tamayo na pumunta ng Pilipinas. Nagsampa ng kaso si Mila at napatunayan ng Korte ng Amerika na si Togade nga ang ama ng kanyang ipinagbubuntis. Nakatanggap si Mila ng $500,000 bilang bayad pinsala mula sa pinakamalaking archdiocese ng Amerika. Kasabay nito ay ang paghingi din ng tawad ni Togade. Ang 7 paring nanggahasa kay Mila ay na-assign sa iba't ibang lugar at naglahong parang mga bula. Humingi noon ng tulong sa tanggapan ni Manila Archbishop Cardinal Sin ang isang negosyante upang hilingin na aksyonan at tapusin na ang labanang legal sa pagitan nito at ni Antipolo Bishop Crisostomo Yalung. Bukod sa kasong malicious mischief, nasangkot din si Bishop Yalung sa isang skandalo matapos na maanakan umano nito ang isang parishioner. Bukod kay Novaliches Bishop Chodoro Bacani na nasangkot sa skandal noon, isa rin sa sinasabing kandidato noon na maaaring pumalit sa pwesto ni Cardinal Sin na magre-retiro na ay si Yalung. Dahil dito, hiniling noon ng Pangulo ng Limitless Potentials Incorporated kay Cardinal Sin na makailam na sa kaso na isinampa ng nasabing kumpanya laban kay Yalung na umabot na sa 6 na taon sa korte, bunga ng umano'y delatory tactics ng abogado ng pari na nagsisilbing kinatawan ng simbahang Katoliko. Sinampahan ng Limitless Potential Incorporated na isang advertising company si Yalung sa Makati Municipal Trial Court dahil sa umano'y malicious distraction ng mga billboards ng nasabing kumpanya sa San Carlos Seminary sa EDSA Guadalupe noong taong 1996.